Sumagi na din ba sa iyong kaisipan kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa 3 araw na pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? At saan siya nagpunta sa loob ng 3 araw na ito? Ang 4 na aklat ng Ebanghelyo, ang aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay nagkakaisa at bawat isa ay nagsasabing si Jesus ay 6 na oras nakapako sa krus ng Kalbaryo bago siya tuluyang malgutan ng hininga. At bago tuluyang kunin ng Ama ang kanyang espiritu, binanggit ni Jesus ang mga makapangyarihang salita na "It is finished." Pagkatapos nito ay binaba niya ang kanyang ulo at tuluyang isinuko ang kanyang espiritu sa Diyos Ama. Hindi nagtagal ay ibinaba na ang kanyang katawan sa krus upang ihanda para sa paglilibing. Ito ay isinagawa ni Jose na taga Arimatea sa tulong ng isang pariseo na alagad din ng ating Panginoong Hesus na si Nicodemus. Inilibing nila si Jesus sa gilid din ng burol kung saan siya ipinako. Pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at siya ay bumangon at tinalo ang kamatayan. Pagkatapos ng kaniyang muling pagkabuhay, si Jesus ay nagpakita sa kaniyang mga alagad. Una siyang nagpakita kay Maria na taga Magdala at sa mahigit 500 pa niyang mga tagasunod sa loob ng 40 araw. At pagkatapos nito, siya ay tuluyan ng umakyat sa langit. Samantala, marami ang gustong malaman kung ano nga ba ang ginawa ng Panginoong Hesus sa 3 araw na ito na pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Saan siya nagpunta at ano ang ginawa niya? Ang Biblia, partikular na ang Synoptic Gospels, ay hindi nag-uulat ng komprehensibong detalye patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus sa loob ng 3 araw na ito, na tinatawag ng ilan na Harrowing of Hell or The Descent into Hell. Ang aklat ng Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay nakatuon lamang sa mga istorya hanggang sa ang Panginoong Hesus ay maipako sa krus at sa kaniyang kamatayan at muling pagkabuhay. Bagamat maaari nating pag-aralan ang mga bagay patungkol dito sa pamamagitan ng mga pahiwatig na nakasulat mismo sa Biblia, samantala ang 3 araw na ito na panahon sa pagitan ng kaniyang kamatayan at muling pagkabuhay ay mas nakabase lamang sa mga teolohikong interpretasyon at mga tradisyon sa kadahilan ng wala itong malinaw at komprehensibong detalye. Subalit hayaan ninyong buksan ko ang inyong kaisipan sa mga bersikulo sa Biblia na nagpapahiwatig sa mga bagay na ito upang magbigay daan sa mas malalim na pag-aaral. Isa sa pinakamalinaw na pahiwatig patungkol kung saan nga ba ang Panginoong Hesus sa loob ng 3 araw na ito ay mapapansin natin at mauunawa sa kaniyang pakikipag-usap sa magnanakaw na katabi niyang nakapako sa krus. Ito ay mabasa natin sa Lucas chapter 23 verse 42. Kinausap si Jesus ng isa sa 2 magnanakaw na nagsabing, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sa sumunod na verse ay sumagot si Jesus ng ganito, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Ipinapahiwatig nito na pagkatapos mamatay ni Jesus, siya ay nagtungo sa paraiso o sa langit. Ito ay makahulugan dahil sa kaniyang pagkamatay ay ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang kanyang espiritu sa Diyos Ama, na alam naman natin kung saan ang kinaroroonan, sa lugar ng katuwaan, kapayapaan at walang hanggang pag-ibig, walang iba kundi sa langit. Subalit may isa pang nakakaintrigang ulat sa Biblia kung nasaan si Jesus sa loob ng 3 araw na ito. Sa unang Pedro chapter 3 verse 18 to 20, ganito ang ating mababasa. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Ang mga bersikulong ito ay maaaring nangangahulugang ang Panginoong Hesus ay nagpunta sa impyerno o Hades sa loob ng 3 araw na ito at nangaral o gumawa ng proklamasyon sa mga espiritong nakabilanggo. Hindi direktang sinabi kung anong klaseng espiritu ang mga ito, subalit
ito ay maaaring tao o mga anghel na nagkasala sa Diyos. At ang mga espiritu na tinutukoy dito ay maaaring ang mga fallen angels o mga anghel na nakabilanggo dahil sa pagrebelde sa Diyos, kasama si Lucifer na dumaya sa kanila. Ang reference na panahon ni Noe ay nangangahulugang ang pagsuway na ito ay nangyayari bago mangyari ang bagong gunaw. Bagamat hindi direktang sinabi sa verse kung ano ang mensahe ng Panginoong Hesus sa mga bilanggong espiritu, subalit malabong ito ay mensahe ng kaligtasan dahil ang mga nagkasalang anghel ay hindi maaaring maligtas ayon sa Hebreo chapter 2 verse 16. Mas malamang umano na ang Panginoong Hesus ay ipinunoklama at idineklara ang kanyang panalo kay Satanas at sa lahat ng tagasunod nito. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay pumunta sa Hades upang ideklara ang kanyang tagumpay sa kamatayan at pagkapanalo kay Satanas. Isa pang pahiwatig na nagsasabi ng ginawa ng Panginoong Hesus sa loob ng 3 araw na ito ay mababasa natin sa Efeso chapter 4 verse 8 to 10 na ganito ang sinasabi. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Ito ang sulat ni Apostol Pablo na kaugnay sa sulat sa mga awit chapter 68 verse 18. Nang umakyat siya sa mataas na lugar, marami siyang dinalang bihag. Ito ay maaaring nangangahulugan na matapos pagtibayin ng Panginoong Hesus ang kaligtasan nila sa krus ng Kalbaryo ay tinipon ng Diyos ang mga natubos niya na nasa paraiso at dinala niya sila sa magiging permanenteng tirahan nila sa langit. Halimbawa na lamang nito ay sina Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Lazarus, pati na ang magnanakaw na kasama ng Panginoong Hesus na ipinako sa krus at ang lahat ng pinagpaging banal sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. At sila ay kinuha ng Panginoong Hesus mula sa Hades o ang daigdig ng mga patay at dinala niya sila sa kanilang espiritual na tahanan sa langit. Ang bersikulo ding ito ay maaaring nangangahulugan na sa loob ng 3 araw na ito ay tinalo ng Panginoong Hesus ang diablo at mga espiritual na kaaway at ang kamatayan, kaya't ang sinumang manampalataya sa Panginoon ay hindi na makakaranas ng ikalawang kamatayan. Pagkatapos nito, siya ay umakyat sa kataas-taasan at matagumpay na muling bumalik sa orihinal niyang kinalalagyan sa langit bilang Diyos. Ang pahiwatig din na ito ay matatagpuan din natin sa sulat ni Mateo sa chapter 12 verse 40 na ito ang ating mababasa. Kung paanong nasa tiyan ng dambuhalang isda si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganoon din naman ang mangyayari sa anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Bilang pagtatapos, importanteng maunawaan at tandaan din natin ang mga eksaktong nangyari sa 3 araw na iyon ay hindi direktang binanggit at hindi din ito binigyan ng komprehensibong detalye sa kasulatan. Bagamat may mga pahiwatig, subalit nagresulta ito sa iba't ibang interpretasyon, paniniwala at pananaw ng iba't ibang Kristiyano at mga tradisyong Kristiyano. Subalit mayroon tayong direktang mga salita mula sa ating Panginoong Hesus na maaari nating panghawakan at sampalatayanan. Ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso na kanyang naging tugon sa magnanakaw na kasama niyang ipinako sa krus. Ito ay magbibigay sa atin ng lakas ng loob na sabihin na si Jesus ay tunay na nagpunta sa paraiso matapos ideklara at iproklama ang kanyang panalo laban sa kamatayan at tinapos niya ang kanyang gawa na pagtubos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang sariling dugo. Salamat sa pagsubaybay. Paki-comment ang inyong pananaw sa mga bagay na ito upang mabuksan ang ating kaisipan sa mga kaalaman patungkol dito na hindi natin nabanggit sa bidyong ito.